Tuwang-tuwa ang maliit na unggoy dahil kapag wala ang may-ari sa bahay, maaari niyang nakawin ang yogurt ng may-ari. Sa pag-iisip nito, labis na nasasabik si Wukong. Tumakbo siya sa cabinet kung saan nagtago ng merienda ang may-ari at binuksan ng maayos ang cabinet. Nakasilaw sa kanya ang samut-saring merienda, ngunit hindi siya sakim at diretsong inalis ang paborito niyang yogurt. Hindi nakalimutan ng unggoy kunin ang kutsara. Ginamit niya ang kamay at paa para umakyat sa cabinet at pumunta sa gilid ng aparador. Kinuha niya ang kutsara, dinampot ito gamit ang bibig, hinawakan ang yogurt sa kamay, at bumaba mula sa platform. Napakahusay ng galaw niya at tila ilang beses na niyang ginawa ito. Marunong magsaya ang unggoy. Pagkaraan ng sandali, nag-alinlangan siya at lumapit sa kanyang kama. Mabilis itong umakyat sa cabinet, handa nang kumain pero mahirap buksan ang takip ng yogurt. Sinubukan nitong kagatin pero hindi pa rin mabuksan. Hindi ito sumuko. Ginamit ang mga paa para kumapit at bibig para punitin. Mas matalino ang maliit na unggoy kaysa sa mga unggoy sa Mount Imei. Pagkabukas ng yogurt, hindi na makapaghintay ang maliit na unggoy na humigop at nag-enjoy. Ang munting unggoy ay may pinag-aralan. Hindi niya nilulunok ng buo ang pagkain. Magalang siyang kumakain, sabay subo sa kutsara. Naiintindihan niya ang halaga ng pagkain at patuloy na dinidilaan ang kutsara. Ang munting unggoy ay parang tayo noong bata pa. Nagnanakaw ito ng pagkain sa bahay kapag wala ang magulang. Halos pareho ang kilos nito sa atin. Talagang cute at kaibig-ibig ito. Gustong-gusto ng maliit na unggoy ang yogurt. Para mapangalagaan ang inang pusang kasama niya, ibinigay pa niya ang paboritong yogurt dito. Ngayon, kaya na niyang kumain ng mag-isa at hindi na nagiiwan sa kutsara. Kinain niya lahat ng mabilis. Pinapansin din niya ang kalinisan at tinatapon ng kahon sa basurahan pagkatapos kumain. Mas mahusay pa siya kaysa sa maraming makulit na bata. Pagkatapos kumain at uminom, bumalik ito sa sariling kuna at humiga dito. Nilalaro ang paborito nitong laruan. Sa pananaw na ito, ang maliliit na unggoy ay walang pinagkaiba sa mga sanggol na tao. Ang kanilang katawan ay may parehong inosenteng puso at dalisay na kaluluwa. Naglaro ito at hindi nagtagal ay nakatulog. Napakakomportable. Parang nananaginip ito ng matamis. Gaano nakatagal mula nang magkaroon ka ng magandang tulog sa harap ng screen? Mag-comment ka kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakarating ang video na ito. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat sa suporta!